pero nabigla sina Jinho at Si. Sinabi niyang na pareho silang magsisimulang magtrabaho sa kanilang cafe, at ito ang pagtatapos ng talakayan. Sa kabilang banda, sa ahensya ng FRC, tinanong ni Yunyang ang presidente ng FRC sa Sungu kung nakita niyang tumaas siya sa mga rangkang sa paghahanap, at sinabi ni Han na hindi niya inaasahan na magiging ganito kahusay ang mga bagay. Sinabi ni Yunyang na siya ay isang mapahamak na henyo, at nagtanong kung sino ang mag-iisip na lumikha ng isang iskandalo upang agad siyang sumikat. Sinabi ni Han na alam niyang sumikat si Yang Si, ngunit hindi niya alam na magiging ganito ito. Sinabi ni Han na sulit ang lahat ng paghahanda, ngunit tinanong niya kung sigurado ba si Jun tungkol dito, dahil narinig niyang nasa likod ni Siang Yekyong Corporation. Sinabi ni Jun kay Han na huwag mag-alala tungkol dito, dahil hindi naman siya nakagawa ng anumang bagay na mali. Sabi ni Jun, kung sa bagay, naging romanticist lang siya. At sabi niya, tsaka, hindi pa siya tinatanggihan ng isang babae, kaya kung sasabihin ni Si na gusto niya siya, walang magagawa si Yekyong. Sabi ni Han, kaya naman gusto niya si Jun, at hindi na kailangang lagyan ng tali. Ngunit biglang nakatanggap ng tawag si Han na may bisita siya. Nang tanungin ni Han kung sino ito, sumagot sila na ang sabi ng bisita ay mula siya sa Yechen Secret Area. Pagkatapos nito, nagteteya si Cho sa opisina ni Han, at ang sabi niya, masarap itong tsaa, kaya nagpasalamat si Han sa kanya. Iniisip ni Han na si Cho ay mukhang napakabata at clumsy para maging punong sekretarya ni Yekyong, kaya iniisip niya na baka isa siyang manloloko. Biglang ipinakita ni Cho ang kanyang business card, at habang sinusuri ito ni Han, nag-alala siya at nagtanong, ano ang nagdadala sa Yekyong Corporation sa isang lugar na tulad nito. Sinabi ni Cho na sigurado siyang alam na ni Han na nagkaroon ng iskandalo sa pagitan ng isa sa FRC's celebrity at Si na lubos na pinahahalagahan ng isa sa kanilang mga VIP. Alam ni Han na tungkol ito kay Si, at sinabi ni Cho na pagkatapos ng ilang investigasyon, nalaman nilang sa kabila ng walang interes si Si, palagi siyang nilapitan ni Jun. Sinabi ni Cho na ang ahensya ng SI at ang kanilang VIP ay hindi kanais-nais ang katotohanan ito. Ngunit nang tanungin ni Han kung ang VIP ay si Chairman Wang ng Yekyong Corporation, ngumiti si Cho. Nagulat si Han at agad na humingi ng paumanhin dahil hindi nila alam iyon. Nag-aalala rin si Jun dahil hindi niya inaasahan ang ganito. Gayunpaman, sinabi ni Jun na wala siyang ginawang mali, ngunit mag-iingat siya mula ngayon at magtatanong kung ayos lang ito. Gayunpaman, tinanong ni Cho kung ano ang mali sa ugali ni Jun, at sinabing, dahil sila rin, nakipag-usap kay Si, gumawa siya ng ilang background research, at mukhang mayroon silang ilang kawili-wiling kwento. Gaya ng sabi ni Cho, FRC, pinilit ni Pangulong Han ang ilang idolo na nagsasanay na aliwin ang iba pang mga kinatawan ng kumpanya, at nalaman din niya na nangikil siya ng pera mula sa mga nagsasanay sa ilalim ng pangalan ng mga gastos sa pagsasanay. Pakiramdam ni Han ay mapapahamak. Sinabi ni Cho na si Yunyang ng Voice Group ay mayroon ding kasaysayan na may magandang bilang ng mga trainees, na ikinagulat ni Jun. Nang sabihin ni Cho na mukhang si Jun ang nagplano nitong kamakailang iskandalo, natakot si Jun. Si Jun, sa nanginginig na boses, ay nagsabi na ito ay hindi pagkakaunawaan, ngunit sinabihan siya ni Cho na isara ito at itinanong, anong karapatan niyang guluhin ang kanilang idolo. Nagtanong si Cho kung alam ni Jun kung gaano kalaki ang pagsisikap na ginawa ni Si sa paggamit ng posisyong iyon, at sinabi niya na ang Yechen Corporation ay hindi kailanman gumastos ng kahit isang sentimo para sa kanya ng direkta. Tinanong ni Cho kung alam nila kung gaano niya ginawa mula noong high school upang matupad ang kanyang pangarap, at sumigaw na alam niya ang lahat ng ito, dahil nasa tabi niya ito at pinamamahalaan siya sa buong panahon. Hinawakan ni Cho si Jun sa kanyang kwelyo at sinabing nakipagkulitan siya sa maling tao. Tinatanong niya kung naisip ni Jun na magandang ideya ang pakikialam sa karera ng ibang tao para sa kanyang sarili. Galit na sinabi ni Cho na umaasa. Siyang handa si Jun na makuha ang nararapat sa kanya, dahil hindi ang Yekyong Corporation ang kanyang kinakaharap. Ito ang galit ng numero 1 tagahanga ni Si. Sa kabilang banda, sa China, may isang lalaki na nanonood ng balita sa buong mundo habang kumakain, at nang makita niya ang insidente na nangyari sa isang live na broadcast, nalaglag ang kutsara mula sa kanyang kamay sa gulat nang makita niya si Jinho sa TV. Ang lalaki ay si Wu Yuan,
at agad siyang napatayo mula sa kanyang upuan dahil sa gulat dahil nakilala niyang si Jinho ang demonic practitioner mula noon. Pagkaraan ng ilang sandali, ipinakita ni Ketchang ang larawan ni Jinho sa Red King. Ngunit tinanong ni Red King kung sigurado siya na ito ang taong ito. Sumagot si Ketchang na kinumpirma ito ni Wu Yuan. Kaya sabi ng Red King, ang isang demonic practitioner na hindi natupok ng demonic chi ay nangangahulugan na siya ay tiyak na isang irregular. Ang sabi ni Red King, hindi madaling bumaba ang mga demonyo, kaya pupunta siya sa Korea. Ngunit nang tanungin ni Ketchang kung siya mismo ang pupunta, sumagot si Red King na hindi niya maiiwan ang demon na buhay, at sisiguraduhin niyang patay na ito sa pamamagitan ng kanyang mga kamay. Gayunpaman, sinabi ni Ketchang na kung aalis ang Red King sa kanyang trono ngayon, bibigyan nito ang iba pang 2 hari ng pagkakataon na maikalat ang kanilang impluwensya kay Jonghyun. Sinabi ni Red King na hindi ito nangangahulugan na maaari niyang iwanan ang isang demonyo ng buhay, ngunit sinabi sa kanya ni Ketchang na huwag mag-alala tungkol doon, at nagsasabing may natutulog siya na iwan sa peninsula. Sinabi ni Ketchang na ito ay magpapababa ng kanilang impluwensya sa loob ng peninsula, ngunit ito ay dapat na mas mahusay kaysa sa pagkawala ng kanilang impluwensya sa Jongyuan. At top of that, sabi ni Ketchang alam nilang celebrity ang kapatid ni Jinho, kaya magagamit din nila ito. Ngunit labis na galit ang Red King. Tanong ni Red King, how dare he na magsalita ng mga ganong salita bilang isang miyembro ng Martial Alliance? At nagtatanong kung iminumungkahi niya na dapat silang kumilos tulad ng ginagawa ng mga ruffians. Galit na tinanong ng Red King si Ketchang na nagmumungkahi na makitungo sila sa isang demonic practitioner sa pamamagitan ng paggamit ng mga pamamaraan na mas masahol pa kaysa sa kung ano ang kanilang gagamitin. At nagtatanong kung paano niya matatawag ang kanyang sarili na isang tao ng alyansa ng Martial na may ganitong mga pag-iisip. Agad na humingi ng paumanhin si Ketchang habang nanginginig, at sinabi ng Red King na ipaubaya niya ang usaping ito sa paghuli dahil wala siyang pagpipilian kundi babalaan siya na huwag tumawid sa linya. Sinabi ni Ketchang na nauunawaan niya at sa palagay niya ay walang kabuluhan ang prosesong walang tagumpay, ngunit sa palagay niya ay susundin niya ang kanyang hari sa ngayon. Sa kabilang banda, si Secretary Cho ay naglilinis ng mga pinggan sa kafe ng gang at nagtataka kung paano naging ganito ang mga bagay. Naalala ni Cho na nakipagkita siya kay Jinho, ngunit nagtataka siya kung bakit siya naglilinis ng mga pinggan. Ang dahilan ay dinadagsa ang kafe ng mga gustong magak at gusto nilang makita niya sila, pero nasa kalagitnaan daw siya ng pagsisilbi. Biglang sinabi ng isang babae kay Jinho na fan niya ito. Nakita siya ng ginang sa TV, kaya tinanong niya ang kanyang pangalan, ngunit sinabi ni Jinho na hindi siya nagtanong ng personal. Samantala, marami rin ang nakakahanap kay Park Kyo, na doon din nagtatrabaho dahil sabay-sabay siyang nagpapahinga sa kanyang pro-gamer job. Kapag sinabi ni Cho na mukhang natutuwa si Yang, tumugon si Yang na ito ay palaging pangarap niya, na nagpapatakbo siya ng isang kafe habang naglilingkod ang kanyang mga anak. Ang sabi ni Yang ngayon na nakita na niya. Talaga itong nangyayari, mukhang maganda. Higit pa rito, natutuwa si Yang na tumataas ang mga benta, at nagsimulang tumawa habang sinasabing, sino ang makakaalam na ang kanyang mga anak ay magiging malaking tulong. Sinabi ni Yang na sila ay napakabuti, tulad ng kanilang mga magulang. Ngunit sinabi ni Cho na naisip niya na ang layunin ng gang ay turuan sila ng ilang mga panlipunang asal, na sinagot ni Yang na hindi rin masakit na kumita ng kaunti pang berde. Sa kabilang banda, ang pinuno ng Martial Union ng Yongnam area na si Kim Sok-il ay nakatanggap ng balita na ang Red King, isa sa 3 hari ng alyansang martial na kumokontrol sa China, ay nakipag-ugnayan sa kanila. Nang tanungin ni Kim ang dahilan, sinabi sa kanya ng kanyang manggagawa na hiniling sa kanila ng Red King na alisin ang isang partikular na tao. Nagtanong si Kim Sok tungkol sa mga tuntunin kung saan tumugon ang kanyang mga manggagawa na iminungkahi ng Red King na patawarin sila sa lahat ng pansuportang utang na ipinadala nila sa kanila. Pero nagulat si Kim. Nag-aalalang itinanong ni Kim kung hinihiling nila sa kanila na pumatay ng isang presidente o ano. Sumagot ang kanyang manggagawa na ang target ay isang estudyante sa kolehiyo na si Yang Jinho, na pinaghihinalaang bumalik. Iniulat ng lalaki na katatapos lang ni Jinho sa kanyang serbisyo sa militar at naghahanda na siyang bumalik sa paaralan. Naguguluhan si Kim, at sinabi ng kanyang lalaki na mayroon din silang intel na kahit ang kapulungan ay binabantayang mabuti si Jinho. Nang tanungin ni Kim kung bakit hindi gumagalaw ang Red King,
Sumagot ang lalaki na ang Marshall Alliance ay nasa isang mahigpit na balanse sa pagitan ng tatlong hari. Ang sabi ng lalaki, tila ang Red King ay nasa isang mahirap na posisyon upang gumawa ng isang hakbang. At sa palagay ni Kim ay isang individual na kahit ang Marshall Alliance at ang Korean Martial Assembly ay nagbabantay kung aalagaan nila ang trabahong ito, hindi lang sila ang mas mataas ang kamay laban sa kanilang kaaway, ang Korean Martial Assembly. Isa na rin itong pagkakataon para maayos ang awkward nilang relasyon sa Martial Alliance. Inutusan ni Kim ang kanyang lalaki na tawagan si Astri, na ikinagulat niya, ngunit sinabi ni Kim mula ngayon, ilalagay ng Yangnam Union ang lahat ng mapagkukunan sa pagpatay kay Jinho. Pagkaraan ng ilang oras, pumunta ang lalaki ni Kim sa tirahan ni Astri kasama ang kanyang junior, at sinabi ng junior na gusto niyang makita kung saan nakahiga si Astri. Kinakabahan ang lalaki ni Kim dahil ayaw na niyang bumalik dito. At habang papasok, kapag tinanong ni Junior kung bakit parang kinakabahan ang kapatid, sinabihan ng lalaki ang Junior na huwag pababayaan ang kanyang pagbabantay. Binalaan ng lalaki ni Kim ang Junior na baka mapatay niya ang sarili sa harap ni Astri, ngunit iniisip ng Junior na tinatakot lang siya nito. Si Astri ay isang demonic practitioner, malalim na nilamon ni demonic chi na hindi na tumatahak sa landas ng isang ordinaryong tao pagkatapos pumasok sa isang madilim na silid. Tinawag ng lalaki ni Kim si Astri upang lumabas at magpakita ng sarili, ngunit sinabi ng Junior na hindi niya nakikita. Astri, biglang sumara ang pinto at sobrang dilim sa loob, kaya sinigawan ng lalaki ni Kim si Astri na tapusin na ang mga biro at lumabas, dahil nagpadala na ng utos ang pinuno ng unyon. Biglang, nang binuksan ng lalaki ni Kim ang ilaw ng kanyang telepono, si Astri ay nakatayo sa kanyang likuran habang sinasakal ang Junior at nagtatanong kung ito ay isang pagpatay na trabaho. Agad na lumayo ang lalaki ni Kim at sinabing ito ay isang pagpatay na trabaho. Pero natatakot siyang makitang patay na si Junior. Sa tingin ng lalaki ni Kim ay tama siyang magsama ng iba, at alam niyang itinatago ng pinuno si Astri kapalit ng pagpapagawasa kanya ng maruruming trabaho. Ngunit sa tingin niya ay palaging nakakadiring makita si Astri. Nagtanong si Astri kung maaari niyang gamitin ang batang ito bilang isang laruan, kung saan ang sagot ng lalaki ni Kim, magagawa ni Astri ang anumang gusto niya. Kinuha ng lalaki ni Kim ang larawan ni Jinho at sinabi kay Astri na hindi pa siya bata sa edad na 30, ngunit may mga mata na nakatingin kay Jinho kaya dapat gawin ni Astri ang trabahong ito ng patago hanggat maaari. Lumapit si Astri sa lalaki ni Kim, at habang tinitingnan ang larawan ni Jinho, tinanong niya kung maaari niyang kagatin ang kanyang leeg at ipasok ang kanyang kamay sa kanyang loob, na ikinatakot ng lalaki ni Kim na si Astri, nagtataka kung paano magbabago ang stoic na mukha ni Jinho, at sinabing, iyon ay, masaya. Pagkalipas ng ilang araw, isang mag-asawa ang nagmamaneho pauwi pagkatapos ng isang party, at ang lalaki ay lasing. Nang tanungin ng dalaga kung madali ba siyang magmaneho, ang sabi ng lalaki ay kaunti lang ang naiinom niya, kaya hindi naman ito malaking problema. Bigla silang nakakita ng tao sa gitna ng kalsada, at sinubukan ng lalaki na itulak ang preno, ngunit huli na. Iniisip ng lalaki na sinaktan nila ang taong iyon at sinigawan ang babae na dapat ay pinatigil siya nito sa pagmamaneho. Nang tanungin ng babae ang lalaki na tingnan kung ayos lang ang taong iyon, lumabas ang lalaki, ngunit bigla siyang hinayla ni Astri sa bubong ng kotse at pinatay. Natakot ang batang babae, at kapag tumingin siya sa itaas ng windscreen, natatakot siyang makita si Astri, at sinabihan siyang itigil ito, dahil tinatakot siya nito. Bigla siyang inatake ni Astri sa pamamagitan ng pagsira sa screen at pagpatay sa kanya.